Welcome Ramadan Mubarak 2021 Iftar. Samahan niyo ako ngayong taon na ito sa ating masayang isang buwan na fasting ng Ramadan. Bale, 2 years na tayong nagsiselebrate ng ating Ramadan na mayroon pandemic. Last year, nag-umpisa ang pandemic, talagang super lockdown. This year, okay lang dahil nagkakaroon tayo ng social distancing at mayroon tayong face mask. At nakakapaglabas na tayo ngayon, nakakapamalingke, nakakapag-jogging sa labas dahil maganda ang weather. Yung mga ipapakita ko sa inyo, ngayong mga niluluto ko sa Ramadan, based only my experience dahil hindi naman tayo perfectong tao na kung ano ang masasarap na kakainin. Yung niluto ko ngayon, na-experience ko ito sa family ng mga Arabic o sa mga Muslim na ganito ang traditional nila tuwing Ramadan. Napakaganda ngayon ng weather, ang ating Ramadan ngayon. Akala nyo ang Ramadan ay lonely. Masaya po, sinicelebrate ang Ramadan. Tayo mag-repress ng ating sarili. Lalo na ngayon ay may pandemic, kailangan natin magdasal. Kaya po, mag-ayuno tayo, mag-direct tayo magdasal kay God na next year naman, mawala na ang pandemic na ito. Madaming taong naapektuhan, madami ang buong mundo naapektuhan sa mga trabaho nila. Lahat ang hirap, 'di ba? Ayon, kaya nga ako tuwing ganitong oras, yung iftar po ay dinner namin dito. Kaya po pag nagigising ako ng madaling araw, kailangan natin mag-refresh, magdasal tuwing mag-start na naman ang fasting. Talaga naman po bukal sa ating kalooban. Kaya samahan nyo ako ngayon sa napakasayang selebrasyon ng ating Ramadan. Huwag nyo pa rin kakalimutan ang mag-share at mag-subscribe. Watch po my video until the end. Tara na sa ating 1 month fasting ng Ramadan. Nalulutuin ang tinatawag sa Arabic nito based on my experience. Ang tawag nila ay balalit. Ito po yun ay sharia or vermicelli na noodles. Gagawin po natin dito ay lulutuin natin na mayroon po siyang sugar at mayroon siyang eggs at lalagyan po natin ng hell. Ang tawag nila ay hell or cardamom. Kaya watch my video. Parang mayroon po kayong bagong idea sa aking Ramadan iftar. Pwede rin yung lutuin ito kahit po hindi Ramadan dahil napakasarap po nito. Favorite ko itong kainin. Lalagyan natin ng saffron. Ito yung saffron, kaya lang binabad ko na sa tubig para magkulay po siya mamaya ng kulay yellow. Siguro naman yung mga nag-work sa Arab country, sa Arab family, alam na alam nila ito. Kaya ito naman ay na-experience ko na at lagi kong kinakain tuwing Ramadan. Kaya isi-share ko din sa inyo ang kinakain ng mga Muslim tuwing Ramadan. Isa ito sa mga menu nila. Then, meron tayong second step. Yung ating second step na lulutuin. Tinatawag nila itong Quaker Shorba or Quaker Oats na soup. Ang gagawin natin, ito yung ating beef na in-slice na into cubes. Ito yung ating mga spices na gagamitin. Ground black pepper, turmeric powder, paprika, or tinatawag itong buharat. Ito naman ay kurkum. Parang masarap at malasa ang kanilang shorba or soup. Ito yung Quaker Oats na gagamitin natin. Ito yung Quaker Oats ay 2 kutsarang malaki yung pansandok natin sa kanin. Depende po sa inyong lulutuin kung gaano karami ang kakain. Po yung una nilang kakainin ang soup para mainitan ang kanilang tiyan. Dahil galing sila sa pag-fasting, the whole day wala silang kinain. Then, lalagyan natin ng carrots
at lalagyan natin ng tomato paste. Ito naman ay maliliit na hiwang kamatis. Igigisa natin sa bawang, sibuyas, at lalagyan natin ng pampalasa, pampasarap na cubes. Kaya pwede niyo itong gawin kung mayroon po kayong gusto nyong magluto ng soup or shorba ang tawag nila, pwede nyong lutuin to, ang Quaker Oats na soup. Watch my video again until end para mayroon kayo uli na bagong idea sa paggawa ng another menu. Doon na naman tayo. Next step, ang pangatlo nating lulutuin. Ito po yung ating pangatlong dish na lulutuin. Ito po yun ay mutton na karne. Ang lulutuin natin po ngayon ay ang tinatawag nilang salona or marag. Watch po ang video para mayroon po kayong matutunan na naman na bagong recipe sa lulutuin natin ngayong Ramadan Iftar. Ito po yon ay ang mutton na karne. Ito po yung mga sangkap na gagamitin natin. Mayroon silang hell or cardamom. Ito naman po ay cinnamon stick or darsin. Ito naman po ay turmeric powder or tinatawag nilang kurkum. Ito naman ay black ground pepper or pelpel siya. Ito ay paprika or buharat. Ito yung salt na gagamitin natin. Mayroon po tayong cubes para pampasarap. Ito yung sibuyas. Mayroon tayong luya, igigisa natin po lahat yan. Ito yung bawang. At lalagyan po natin na dry lime or dry lemon. Ito po yung kanilang tomato paste. Lalagyan po natin ng gulay para masustansya ang ating Ramadan Iftar na kakainin. Ito yung zucchini or tinatawag nilang kusa. Ito naman yung patatas. At ito naman yung talong or baydijaan. Tapos, lalagyan natin ng carrots. Mayroon po kayong natutunan na bagong idea na naman sa ating menu ngayon. Bale, ang first natin na vlog ay ang iftar. Ang next natin na iba-vlog naman ang yung last na pagkain nila. Kaya, subaybayan nyo po ang aking Ramadan for 1 month. Ito po yung nakikita nyo na napakalaking tinapay. Ito po yon ay gagamitin natin sa lulutuin na marag. Kaya subaybayan nyo po. Huwag kayong magkurap sa inyong panonood ng aking video. Tara na, samahan nyo ako sa pagluto natin sa aking kusina. Let's go! Cooking time! Ang una nating lulutuin ay ang salona or marag. Yan, magigisa na tayo ng sibuyas at bawang. Ito yung bawang. Next, isusunod natin ang luya. Lagyan natin ng luya para masarap ang lasa. Dahil alam mo naman yung karning mutton ay medyo may amoyan kung hindi kayo marunong magluto. Next naman, ilalagay ang sibuyas. Kaya marami silang ilalagay na bawang sibuyas pag nagigisa sila ng mutton. Ayan, nangangamoy na ang aroma ng amoy ng Ramadan. Next, ilalagay na natin ang mutton na karne. Bikahin muna natin na magbago ang kulay nitong mutton para maluto siya ng malinamnam.
Pag nagbago na ang kulay nito, nawala na yung kulay red niya, medyo namatay na yung kanyang dugo niyan. Dry na siya at luto na yung loob niya. Kaya gisahin natin ng maayos. Kailangan natin gisahin ng maayos itong moton. Lamb or moton, parehas lang. Ayan, nakikita niyo naman napapry na siya at nagbabago yung kanyang color ng kulay niya. Kaya kailangan natin i-fry ng maayos, haluin, para masarap ang lasa niya. Diba? Ang ganda na, no? Ang sibuyas natin, luya. Ayan, napapry siya. Okay. Matagal po ito lutuin. Depende po sa karne ng moton. Minsan, mayroon maaga pa, malambot na siya, yung medyo bata pa. Kaya, ang ginagawa ko, 2 oras or 1 oras, kalahati siyang niluluto. Ayan po, nakikita nyo, na-fry na natin, nagisa na natin ng maayos. Ilalagay na natin ang ating mga spices. Pagkakasamayan natin, ilagay sila. Ayan, haluin natin. Nangangamoy siya. Ang bango-bango ng amoy niya. Sarap-sarap ng kainin. Ayan, lalagyan po natin ito ng tomato paste. Lalagyan na natin ang tomato paste. So, lagyan po na natin ng tubig. At kuluan natin ito ng 1 oras kalahati hanggang lumambot po ang ating moton na karne. Lagyan na natin ng cover. Wait natin ng 1 hour and a half. Konti. Kasi matagal lutuin ang lamb. Ilalagay na natin ang patatas at ang carrots. Ilalagay natin ang ating cubes. Igain natin parang maluto siya. Kasi minsan buo siya, hindi siya naluluto. Yan. Wait natin ng 10 minutes. Takpan natin uli. Parang maluto ang patatas at ang carrots. Bago natin ilalagay yung ibang gulay. Ating uling bubuksan kung luto na yung ating patatas at carrots. Ilalagay natin itong dry lemon. Kailangan natin lilagyan ng butas siya para mag-absorb yung kanyang lasa. Lagyan na natin. Then, next natin ilalagay ang salt. Pag luto na po yung karne o malambot na, saka natin ilalagay ang kanyang salt para po maluto. Kasi ang moton, pag nauuna po ang salt, hindi po kaagad yun maglalambot. Next natin, ilalagay na ang kanyang vegetable, itong gulay. Okay na natin. Pagsama-sama na natin yung talong at saka yung saucing. Ating hahaluin. Yan. Ang ganda ng ating luto. Sarap-sarap na nito mamaya. Atin munang tatakpan. Hintayin natin ng
10 minutes ulit para lumambot yung gulay natin. Natin ulit dahil luto na yung ating salona or marag. Ayan. Nakita nyo naman po, ganito ang pagluto nito dahil mamaya po imimix natin ito sa ating bread na pinakita kanina. Hindi po ako pwede magtikim pero alam ko na po yung lasa nito. Ang tansya ng aking pakatimpla dahil nakapasting po tayo. Ayan, luto na po ang ating first na niluto, ang salona or marag. Next natin nalulutuin naman ang Quaker Shorba. Next natin ang ating Quaker Shorba. Lagyan natin ng oil, konti. At ating gigisahin uli ang bawang at sibuyas. Ito yung bawang. Lalagay natin ang sibuyas. Lalagay na natin ang ating slice na cube na karne. At gigisahin din ng maayos na magbago ang kulay nitong ating karne. Parang masarap ang lasa ng ating soup na Quaker Oats. Kailangan natin i-fry din ang ating beef po na karne ang ginamit ko dito sa soup, hindi po lamb or mutton. Kaya medyo rin marami din ang oras nitong papakuluin natin para malambot ang pagkain natin ng soup na Quaker. Kailangan malambot. Yan, medyo nagbago na ang kulay niya. Ating ilalagay ang kanyang mga sangkap. Next po natin, ilalagay ang tomato in-slice natin na maliliit. Ito po yung tomato. Kailangan natin madurog masyado itong tomato bago natin siya lalagyan ng tubig para malasa ang ating soup. Wait natin ng ilang minuto na lumambot yung kamatis. Kailangan gisan-gisa natin ang ating kamatis para lumabas ang lasa niyan. Ito ang nakakapasarap ng lasa. Next, ilalagay natin ang tomato paste. Ayan, durog na po yung kamatis niya. Ito naman tomato paste, ilalagay natin. Ito po yung tomato paste, ilalagay rin natin. Ilalagay natin ang ating carrots. Sama-sama natin yung ilalagay para ang ating soup ay napakasarap. Pwede nyo rin hiwain ang carrots ng maliliit. Ito kasi ay shreds ko yung carrots niya. Next, ilalagay natin ng tubig. Ating uling tatakpan.
Hintayin natin kumulo ng ilang minuto bago natin ilalagay yung ating Quaker Oats. Buksan natin dahil kumukulo na siya. Ayan. Ilalagay na natin ang kanyang Quaker Oats. Unti-unti natin ilalagay para hindi magbuo-buo siya. Huwag natin bibiglain kasi po pag binigla natin ilagay ito lahat, magbubuo-buo yung Quaker Oats niya. Mahirap po lutuin. Haluin muna natin konti. Hindi na po natin siya tatakpan habang kumukulo siya. Hina lang natin ang kanang apoy ng ating gas para maluto po ang Quaker Oats saka yung kanyang meat. Isang oras siyang kumukulo na wala pong takip at mahina lang po yung apoy. Haluin natin dahil niluluto natin ito na wala po siyang takip pero okay na siya. Ilalagay natin ang kanyang cubes. Durugin natin ang cubes para malasa kasi minsan hindi siya nadudurog, buo siya. Lalagyan natin ng asin. Laging huli po ang paglalagay ng asin kapag karne po ang niluluto. Kasi pag sinasabay po ang asin, ay hindi po agad naluluto ang ating karne. Hintayin natin ng ilang minuto, pero luto na po itong ating Quaker soup or shorba. Quaker shorba. Nag-aantay tayo maluto yung ating shorba or soup. Magpapakulo tayo ng tubig para sa ating vermicelli or balalit. Ito po yung tubig. Pakuloyin muna natin. Antayin natin. Lagay natin itong Saria noodles or vermicelli. Isa-isa. Para ma-open siya. Hintayin natin na mabuka po ito, mag-open siya. Ayan po, naghiwalay-hiwalay na po siya. Atin na po ang ilalagay sa strainer. Kailangan po hindi masyado lutong-luto. Medyo konti lang pong half cook. Yan po, itatapon natin dito sa strainer para matapon yung kanyang tubig. Gigisa muna natin po sa olive oil itong ground cardamom or hell. Pampalasa po ito dito sa ating nilutong vermicelli. Ang iba po nito, nilalagyan na po ng eggs. Ibimix nila yung eggs. Depende po kung anong gusto nyong version. Ako kasi po, hinihiwalay ko yung itlog. Ilalagay ko sa ibabaw. Ilalagay na natin itong noodles ng vermicelli. Imimix natin dyan. Lalagyan po natin ng saffron.
Lalagyan po natin ng asukal. Ang iba po, nilalagyan nilang maliliit na gigisain ang sibuyas. Ako po, hindi ko po ilagyan ng sibuyas. Ayaw ko. Depende po sa gusto niya. Okay na po, magluluto tayo ng eggs. Ilalagay natin sa ibabaw yung scrambled eggs. Ilalagay natin sa ibabaw ng ating baralit. Lagay na natin yung eggs. Ganito po yon ang ating baralit. Ayan, magpiprepare na tayo ng ating supre or ang ating mantel na kakainan natin ngayong iftar. Cut yun. Yung niluto natin na saluna or marag. Watch po may video kung paano po ang pagkain nito o ang paglagay nito na may kasama po siyang tinapay. Yan, tingnan nyo po ang aking pag-perform. Kasi especially yung mga hindi nagtatrabaho sa Arab country, ang mga housemaid o ang mga nag-work sa mga bahay, alam na alam po nila ito. Kung paano natin imimix, ito po yung pinaka-main na pagkain nila. May iba-iba pong klaseng tinapay ang ginagamit, ha? Pero kailangan katulad po nito yung manipis. Kasi ito yung naging experience ko nang kumain sa mga Muslim na Arabic ang kanilang iftar. Lalagyan muna natin ng soup. Una po, ilalagay muna natin ang kanyang soup o ang sabaw para mag-absorb po siya sa tinapay. Ganito yung pagkain nila. Kailangan mag-absorb ito bago natin ilalagay yung gulay at yung karne. Ito po yung kakainin, wala pong kanin. Yung pong tinapay sa ilalim at yung karne at yung gulay, yan po yung ating kakainin ngayong ating Ramadan. Yan, iftar. Yan, okay na po. Ilalagay na natin sa ating supre.
Ito na po yung ating niluto ngayon, ang ating pagkain ng Ramadan Iftar. Ito po yung nakikita nyo, ito po yung aking ginawang Quaker soup or Quaker shorba. Ito naman po yung ating date sa English or dito sa amin sa Iran, ang tawag namin dito ay korma. Sa Arabic, tinatawag itong ratab or tamar. Ito naman po yung napakalagi po sa Ramadan, mayroon po nitong gemat. Next vlog ko po ipapakita ko kung paano gawin. Ito po yung ating mahalubiya. Cold po yan, malamig na siya. Nakita nyo kung paano ko ginawa kanina. Ito naman po yung nisya. Ito po yung ginawa natin na salona or marag. Nakita nyo yung pag-presentation ko kanina kung paano ginawa. Ito yung ating juice na iinumin. Ito yung ating ginawang baralit na may itlog. Tapos meron tayong pakwan. Kaya hinihintay ko po ang Adhan. Adhan means yung pag-sign ng Muslim na Allahu Akbar. Pag nag-sign na po ang mga mosque or masjid ng Allahu Akbar, ito po yung sign na first na unang kakainin ay ang dates. Bago po kakainin ang dates, pag nag-sign siya ng Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Mag-pray muna tayo kay God bago tayo mag-start na magsubo. Ito po yung una naming susubuin. Next po ang mainit pong sabaw, the soup. Kaya waiting ko po ang Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
Tapos na po yung ating pagkain ng iftar. Pagkatapos noong kumain sila, magdadasal po sila. Tinatawag nilang namaz or sala. Kaya, pagtapos po nun, mag-uupo na naman sa sala. Mag-watch ng TV at magkikwentuhan at iinom ng tea. Ito po yung ating tea. Chai. Wala sugar. Lahat na matamis. Kasama ko pala yung kapatid ko dito, hindi siya nakahabol kanina ng iftar dahil traffic galing sa kanyang trabaho. Kaya kasama ko siya ngayon sa pag-inom natin ng tea, sa pagkain itong cake, at ito yung gemat natin ng ginamit kanina. Ito pa rin, isang klase ito ng gemat, pero iba lang ang design. Ito naman ay iba-ibang klaseng pulboron. Nakikita nyo, pulboron po ang laman nito. Different pong flavor. Different colors, different flavor. Ito naman ay chocolate. Ito naman ay pangpasing habang nanonood ng TV, mangunguya-nguya ng mga pistachio. Nakita nyo kanina ang ating iftar. Ngayon, samahan nyo ulit kami dito sa pag-inom namin ng tea habang nagkikwentuhan. Ito yung chai or tea. Chai. Huwag ka na mag-sugar kasi matamis naman yung gemat. May design po itong gemat. Ang tawag nila dito ay bamya. Kasi hindi po ito bilog, design po ng okra. Mainit pa. Itry mo ito, turuan kita kung paano maggawa nito. Masarap kaya itong cake na ito. Bigyan kita ng recipe. Ito naman polvoron ginawa mo. Turuan mo ako ha. Kung paano mo yung ginawa, may mga flavor na polvoron. Bigay ko sa yung recipe. Malambot siya, masarap. Para siyang chiffon cake. Kasi ano pa lang, basta mga bagong gawa lang kanina, masarap. Pero kung pinabukasan na ito, medyo ano na to, magtitigas. Parang yung mamon sa atin noong mga bata pa tayo. Masarap siya. Ano itong pinibili ni Mamang Mamon? Na nakaganito. Hindi, ganito. Umbok-umbok para siyang mamon. Sa Romero Sa Restaurant. Romero. Yan ibili ni Mama. Ito rin, maganda itong pagkagawa nila ng dapat ang gagamitin mo lang na kaserola. Maliit lang na kaserola. Tapos yung pang ganyan mo, i-form mo siya ng flower. Pag ganyan. Tapos, pag baliktad mo, yan ang design niya. Maganda siya. I-try mo rin to pag uwi mo ng Pilipinas. Para siyang ukoy-ukoy. Ito anong flavor to? Ginawa mo? Peanut flavor. Anong peanut? Cookies and cream. Pandan. Pandan pistachio pala. Cookies and cream. Ubi flavor. Sarap. Natural flavor. Polvoron. And ano yung flavor nito? Pistachio. Pistachio siya. Hindi siya may pistachios yan. Ito, iba ito. Kalimutan ko na. Ito, chocolate. Cookies and cream. Masarap yan pa na umuwi ka kasalubong mo. Ang sarap na. Nakakaiba. Hindi na uso dito ang chocolate. Pulburon. Pares ng sako. I-try mo yung pink. Ay, pistachios lang to. I-try mo yung pink. Pure pistachio. Yung pink mo? Ay, maganda siya, Ganda ng ano niya. For pink niya.
Nakakaiba siyang klaseng polvoron. Masarap siya. Pandan. Masarap tong ibenta sa Pilipinas. Hindi na uso ang chocolate. Sarap. Mas masarap ito kaysa sa chocolate. Saka maganda ang kulay niya. Pang Christmas na kulay. Pistachios talaga. Mamaya, nandito ka pa. Magluto tayo ng sahari. Mamaya. Magluto tayo Dito ako matutulog. magluto tayo ng magduba. Dito tayo magbuba. Magbili ka ng talong. Tapos gagawa tayo ng yung sambusang bread. Bread lang. Masambusa. Ay, bin. Ay, nasabi. Harap. Gusto mo pang tea? Some more time, please. Karin, ano dito? Laruan ni Dela. Some more tea, please. Dapat ginana mo na lang ito. Mas pag nag-iinom siya, Nanachay! Nanachay! Mamaya, saan ka pupunta? Bukas naman ang mga tindahan. Gala, gala. Mas ka lang. Gala, gala. Punta sana tayo doon sa bilihan ng mga halaman. Pwede. Para makabili kayong gusto mong halaman na ano yan. Gusto ko yung anthurium na pula. Tapos ipakita mo na lang pag nagsohori tayo, pag nakabili ka ng mga halaman mo. Oo. Maaga pa. Mura-mura din. Hanggang doon. alas 12 naman bukas ang mga tindahan. Bilhin mo yung anthurium, yung kulay maroon. Kung anong available. Gusto ni mama yung maroon. Kaya ko lang. Super Sarap tamis ng ano. Pulburon? Ito. Ito, marami yatang asukal. Mura siguro ang asukal. Nasobrahan ng Dikit na asukal. dikit ang pakaano niya yung asukal. Ito dalhan mo yung alaga mo, anak mo si Dela. Favorite niya yung cake na yan. Kape ng baso ka na lang, Tin. Nakadalawa na akong tea kasi masarap yung mga sweet. Lalabas tayo ngayon pagkatapos nito. Maglakad-lakad tayo dahil maganda ang weather. Mag-window shopping dyan sa kalsada, sa palengke. Sama ka? Sure. After nito, pupunta kami sa labas dahil maganda ang weather ngayon kasi springtime pa dito. Masarap maglakad-lakad. Kahit po naka-lockdown, magsuot lang po kami ng face mask. Wala namang problema kasi open air naman. Tapos, around 12 o'clock uli, pagbalik namin dito, magpi-prepare na naman ng aming sahari. Next vlog ko, ipapakita sa inyo yung aking sahari. Yun ang last na kakainin namin before na mag-addan uli o ang sign ang mosque. Kailangan po noon, naka-ready kami ng 3 glass of water, 4 glass of water, maraming iinumin. 10 minutes before na mag-sign po yung starting na naman ng fasting. Kaya lang, ngayon, kailangan po pag Ramadan, dahil isang buwan po yan siniselebrate. Akala po nila ang Ramadan malungkot. Ang Ramadan po happy. Masaya. Don't make stress. Always refresh. Ganun po. Masaya po ang Ramadan, hindi po malungkot. Biruin mo araw-araw. Pagtapos ng Ramadan, maraming gift. Shopping more. Mahilig sa gift. Siya ngayon ang magbibigay ng gift. Dati siya ang binibigyan ng gift. Inshallah. Sana nagustuhan nyo ang aking iftar ngayon, Ramadan 2021. At huwag nyo pa rin kakalimutan ang mag-share and share sa inyong mga kaibigan sa aking video. At watch po until end
At subaybayan nyo po rin at lagi po kayo mag-subscribe yung hindi pa po nakakapag-subscribe. Parang updated po kayo sa mga next ko pang video. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless you all. See you again my next video. Bye-bye! Tara, tara. Bye-bye! Mabigat sa tiyan mo kumain. Pahinga muna, kumain, Lakad-lakad. maglakad-lakad. Samahan nyo kami dyan sa kalsada. Maganda ang weather dahil spring season pa dito. Daming mga magagandang bulaklak sa labas. Bibili daw Picture siya. tayo. Samahan ko siya. Bili ako siya ng halaman. ng Gift for aquarium. myself. Bye-bye! Yeah, collect.